Ayan. Praise God. Kayo ba ay nakapag-dinner na? Nakapagpahinga na ba kayo? Yung iba siguro nakauwi na ng bahay, pauwi pala ng bahay. Magandang gabi sa ating lahat and salamat sa pagsama ninyo sa ating prayer works sa mga leaders, lalong-lalo na yung mga leaders na nagmo-mobilize na nung kanilang mga members. That's our goal, no? Na hindi lang tayo yung makasama sa prayer works, even yung mga dinidisciple natin, lalong-lalo na kapag ka nasa right start lesson na sila. Maganda meron na silang application ng mga natututunan natin sa right start. Magpipray na sila. Parang yung ginawa kanina ni Pastor AJ dun sa dinidisciple natin na isa, na ano ba, si Debbie nakapag-lead siya ng word, tapos yung iba naman nagpi-pray. So ano yan, magandang sign yan na naduduplicate natin yung ating mga sarili. So manalangin po muna tayo ulit bago po tayo mag-start sa ating session. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami po ay matututo na naman. Sa opportunity na kami po ay hindi lamang po matututo, kundi magbabago, hindi lang po ma-inform, kundi matransform ng mga matututunan po namin sa konteksto po ng pagiging isang leader. Dalangin ko, Panginoon, samahan niyo po kami sa gabing ito. Let there be peace, let there be correction, let there be order, let there be rebuke, let there be unity, Lord, sa aming pong team. And I pray, Lord, na lahat po kami empower ninyo sa pamamagitan po ng teaching na ituturo nyo po sa amin sa pamamagitan po ng inyong salita. Pagpalain po nawa ang bawat isa, even our data connection and even aming Wi-Fi connection. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Welcome po kayo sa atin pong third session ng atin pong how to open a life group. We've been talking about this, na hinto lang po tayo dahil we need to give way doon sa ating monthly convergence para nang sa gayon makapag-communion tayo, and at the same time magsama-sama naman tayo, lalong-lalo na yung mga hindi pa naman po leaders. By the way, nandito ba yung mga Team Bicol, Live for Christ? I hope na nandito sila kasi maganda yung pag-uusapan natin. Kung hindi naman, it's up to them. Yan, Brother DJ, pwedeng pa-remind lang sila. Pero tayo, okay na tayo, goods na tayo. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon dahil third session na tayo. We've been talking about how to open a life group. Tinitignan natin kung tayo ba ay tinatawag ni Lord. Naalala nyo pa yan? From calling to clarity to confidence to commission. By the way, kung kaya naman ninyo mag-open ng camera para at least matutulungan ninyo ako na mas makita ko kayo. Yan. Nai-inspire ako pag nakikita ko nandiyan si Sister Ning, Sister Shannon, sino pa ba? Please do so. Pag yan, si Debbie, si Raymond, kasama nyo dyan. Please do so kung kaya ninyo mag-open ng camera para at least maganda-ganda yung usapan natin. Thank you. Yun, si Brother Raymond. So, pinag-usapan natin yung 4 na C kasi nga 4 weeks yan, di ba? Clarity, confidence, calling, clarity, confidence, and then commission. Gine-journey ko kayo dahil ito yung sa tingin ko pinagdaanan ko din, nilagay ko lang siya into teaching, into sessions, na pinagdaanan ko when I was starting as a Christian, as a young Christian, as a life group leader. So meron akong journey pinagdaanan. At habang inaaral ko ito, ginagawa ko siyang material para sa pagtuturo sa mga leaders natin. Nakita ko napaka-effective niya kasi kung nangyari sa akin, yung Diyos na tumawag sa akin, I think siya rin yung Diyos na tumatawag sa iyo ngayon. Kaya nga 'di ba, ang unang in-establish agad natin few weeks ago yung calling. Yan, pwede bang i-type niyo sa comment section, calling. Yan, malalaman mo kung tinatawag ka ba talaga ni Lord. Pinag-usapan natin yan. Pinag-usapan natin yung clarity. Yan, last week, malalaman mo kung ano yung gagawin mo. Today, pag-uusapan natin yung confidence, no? Yung matututunan mo ngayon kung paano ba mag-lead, and then yung commission, yung pang-4 next week, pag-uusapan natin sa ating last session. Magsisimula ka na mag-multiply. Pero naniniwala ko mamaya tatawag ako ng ilan kasi may mga, kung natandaan nyo pa, di ba may assignment tayo, merong iba ina-apply na nila to. Recap lang tayong mabilisan. Week 1, pinag-usapan natin the calling of a leader. Yung week 1, pinag-usapan natin yung seryosong tanong. Tinatawag ka ba talaga ni Lord? Kasi pwede kasing gusto mo pero hindi gusto ni Lord. Pero magandang factor na yun, yung gusto na yan. Kasi nga, binibigyan tayo ng 4 na indicators. Pinag-usapan natin yan. Una,
Yung burden, may puso ka ba para sa tao, sa classmate mo, sa katrabaho mo, sa kapitbahay mo? Hindi lang to basta awa, concern to na nagmo-move sa'yo para gawin yung Great Commission. Pangalawa, yung behavior. Yan, meron bang pagbabago sa buhay mo? I'm not saying na perfect, pero hindi perfection ito, kundi progression. Habang tayo ay ginastify na ni Lord, tapos tayo ay sinasanctify. Sa sanctification, diyan tinuturo ni Lord kung ano yung mga dapat nating tanggalin at dapat pa nating i-acquire sa pagiging Christian natin, especially sa leadership din, pwede rin yan. So behavior, may evidence na ba na may pagbabago ka? Meron bang ebidensya na si Christ ay gumagawa o kumikilos sa buhay mo? Pwede yan, qualified yan, pwedeng qualification din sa paglilid. Ano pa? Yung backing. Pinag-usapan natin yung confirmation from leaders, confirmation from other people. Maganda yan kasi nga pinapakita ng teaching natin, importante yung tunay na tinawag, kinikilala ng church. Mayroong body na nagko-confirm na ito mukhang may calling ito. So yung pang-apat, yung boldness. May willingness ka bang sumunod? Kasi yung boldness, pinag-usapan natin yan, if you can still remember, yung boldness, hindi naman yan kawalan ng takot eh. Kundi yung pagsunod mo kahit may takot. Parang yung kanina, yung nag-share sa atin. Di ba? First time niya ulit nag-share. Sorry po, medyo ano, di ba? Hindi naman halata, pero andun yung kaba, kasi first time niya mag-share ulit, o ngayon lang siya ulit mag-share, o throughout her life. So, hindi nawawala yung kaba o takot eh. Ang tanong lang doon, willing ka bang sumunod kahit kinakabahan ka, kahit may hesitation ka? Pero kinonfirm naman eh ng leaders natin, hindi, kaya mo na yan, try mo lang. So, yun yung pinag-usapan natin. At 2 weeks ago naman, pinag-usapan naman natin kung ano naman yung ginagawa natin sa life group. Yan. Di ba? Merong welcome. Alala niyo pa yan? May worship, may word, and may work. Apat yan, apat na W. Very basic yan. At kung tatanungin niyo ako, ganyan lang yung format. Yan yung framework na ginawa ko all throughout my life group life, no, na simula na nag-umpisa ako sa nung college hanggang sa alam mo yun, nasa 20s hanggang nasa 30s, ganito pa rin naman siya. So kapag ka meron kang fundamentals, kumbaga nga sa basketball, pag alam mo yung fundamentals, mas may foundation ka sa paglalaro. So ganun din sa paglilid ng life group. Pag alam mo yung fundamentals, yung framework pagdating sa pagpapatakbo ng life group, ano yan, paulit-ulit mo lang siyang ginagawa, mamamaster mo yan later on. Maaring paulit-ulit mo siyang ginagawa, pero the sad part is this, pero at the same time, good part siya para sa akin. Paulit-ulit mo siyang ginagawa, pero sa ibang tao na. Kasi hindi totoo na lahat ay mananatili sa'yo. Meron. Pero may ilan din na mawawala, pero that's the part of that's part of sa buhay. Part yan ng buhay ng isang life group leader. So, last week, naalala nyo pa, ay 2 weeks ago, meron tayong assignment. Sige nga, labas mo nga dyan yung assignment natin. Mag-invite ka ng isa o dalawa. Yan. Dyan sa ating screen. Tapos, mag-set ka ng schedule. Tapos, sundin mo yung flow. Tanungin ko kayo, mag-type kayo ng number 1. Sino dito ang nag-meet last week ng kanyang life group? Type number 1. Mr. Roseby, si Kevin, Brother DJ, sino pa? Be honest ha, it's okay. Yan, tatlo lang ang nag-meet last week. Sino pa ba? Pastora AJ, 4. So yan, at least ano tayo ngayon, medyo honest tayo. Now, tanungin ko muna. Sige, tanungin ko na lang muna yung, sino ba dyan? Wag na muna yung pinakamatagal kasi si Pastor AJ matagal na naglilid ng live group yan. Yung pinakabata at saka yung pinakabago na naglilid ng live group. Tawagin ko si Brother Kevin. Sige, mag-unmute ka nga, Brother Kevin. Kailan ka nag-meet ng live group mo? Okay, magandang gabi po sa ating lahat po, no? Yung assignment po natin nakaraan po is nag-meet po kami ng ka-live group ko po is nung Friday po. Friday. Sino minute mo? Yung minute ko po is yung isa naman po sa anak po ng ating ng acting sister and brother in faith po na si Matthew po. Si Matthew. Ngayon, ang tanong, saan naman kayo nag-meet? Ayun, nag-meet ka po kami kung saan po which is mas malapit po yung place po sa kanya para po at least
kahit po sabihin po natin na bata po siya, pero kasi po iniintindi ko pa rin po yung safety niya, kaya sabi ko po doon po tayo sa familiar po siya. Yan po. Saan nga yun? Sa South po sa Marikina. Okay po. Sa South. So, saan kayo doon? Umupo lang kayo somewhere? Parang ganun? Kumain, pumunta po kami sa isang kainan po para doon po kami mag-uusap. Wow, grabe. Imagine niyo ha. Imagine niyo si Kevin, wala pa po siyang 1 year sa atin. Wala pang atang 4 months yan eh. Sa church eh. September ba siya last year? Oo, sa market. Sa market mission. So wala pa siyang 1 year. So wala pa siyang 1 year sa church. Pero yun nga, may heart na mag-lead ng life group. Tapos he's leading people out of his own pocket, out of his own volition, out of his own will. Kaya nakakatuwa dahil alam mo yung ang pagla-life group, hindi lang siya para sa mga young professionals na meron ng pera, pwede rin siya sa mga estudyante. You wanna know why? Kasi dyan ako nag-umpisa. I started leading a life group when I was in college. So, at my own pocket, sabi ko nga, alam niyo mindset ko dati, pambihira kung nakakapag-ipon nga ako pang date namin ng shota ko, yun yung term eh. Nakakahingi nga ako sa lola ko, sa mga tito ko ng pang-inom ko eh. Sa pagdi-disciple pa kaya? Kaya ano yan eh, sabi ko, walang excuse para hindi ako makapag-disciple noon. Kahit somewhere lang kami mag-meet, fishball lang, sagot gulaman lang, may maipakain lang ako sa dinidisciple ko. Kahit simpleng Spanish bread, naalala ko, may home visit ako, 20 pesos na Spanish bread. Meron lang akong may ibigay dun sa mini-meet ko. Sabi ko, laban to kasi hindi hadlang yung pera para sa akin kasi gusto ko siya eh. So napakaganda na may mga ganito tayong example. So, yun. Sino pa ba? Si Brother DJ. Sige nga, kayo naman na. Saan naman kayo nag-meet? By the way, si Kevin, on-site, tapos estudyante. Ito naman, family man, si DJ, at saka professional. Saan naman kayo nag-meet? Sino ang minute mo? Hmm. Amen. Praise the Lord. So yun nga, imagine niyo, may sa Zoom na mga young professionals, mga young adults, meron naman mga students. So imagine niyo from all walks of life. Ito matindi, nag-number 1. Si Sister Neng tsaka si Sister Roseby. Ayan, magkalapit yan eh. Magkalapit ang puso niyan. Ikaw naman, Sister Neng, saan ka naman nag-meet at sino minute mo? Ayun, hindi ka namin marinig, Sister Neng. Hindi ka namin marinig. Sige, gawin mo na lang, Sister Neng. Type mo na lang siya sa comment section para hindi ka namin marinig. Tawagin ko muna si Sister Roseby. Sister Roseby, ikaw naman. Sino ang minute mo? Saan kayo nag-meet? Kwentuhan mo naman kami. Tapos na-apply mo ba tong 4Ws na to? Sa akin po, Pastor, online kasi taga Pampanga din. Okay, wow. Yung isa taga Pampanga, yung isa taga Caloocan, yung isa taga Pasig. Oo. So, bali, tatlo na po silang online life group ko po ngayon. Though yung practice po namin, no. So medyo challenging lang kasi via messenger, pero hindi siya lang. No. So ang ginagawa ko po is habang nagko-call, no, ginagamit ko po yung materials po natin. Yun. So naman nakakatuwa kasi natututo ng mag-pray. Yun. Yun. Saka may natapos na po ako na isa na right start ko na. Praise the Lord. Yung dalawa po hindi pa kasi parang weekly lang talaga sila nagjo-join. Yung isa kasi medyo regular po yun. Kasabayan ko mag-devotion every day. So,
ang distinguishing namin pag na light group ang light group ang setup namin kapag meron po tayong yung ito ginagamit ko po yung yung core W's. So alam na po niya na light group po yun, no. Saka po i-share naman po yung topic natin last Sunday naman. Praise the Lord. Thank you. So yun, sa isa pang rin natin, young people natin dito, isang youth leader natin, si Sister Neng. Si Liza. So kung FYI, si Liza is lagi nang kasama ni Sister Neng every Sunday. Yan, mga batang ekpat yan, yung mga tinutulungan natin before. Pinupuntahan natin yan, nagkakandak tayo ng mga kababaihan, mga babae na inaalalayan natin. Ekpat, ginawa ko po yung welcome. Oh, good job. Then nag-start ng worship song, then binalikan yung Sunday preaching, then continue sa na-miss naming right start lesson. Good job. So, nakita nyo, napaka-basic lang niya. Sa 1 hour, pwede nyo siyang gawin. Oy, si Debbie rin, nag-number 1 ha. Wow, praise the Lord. Actually, si Sister Debbie, hindi pa nagla-life retreat yan. Wala pang 2 months yan dito sa church natin. Kaya, sabi ko nga, walang imposible kay Lord kapag si Lord ang nagpadala na ng tao. Hindi perfect, pero may aayusin pa. Pero alam mo yung heart willing. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, mamaya, balikan pa natin yan, ano? By the way, welcome sa mga pastors natin and leaders from Bicol, yung Amazing Hope Live for Christ. So, ngayon, kahit pa paano, nagkaroon na tayo ng malinaw na idea sa flow ng life group. Yan na para wala na mag-i-excuse na, Pastor, paano ba? Blah, blah, blah. Babalikan lang ninyo yung mga lesson na yan. Magkakaroon kayo ng refresher. Later on, pag magtitrain, halimbawa, gustong i-train ni Sister Neng si Liza, kung gusto niya mag-lead ng life group, ito lang din naman ang ituturo niya for W. So, yung ginagawa natin, hindi siya komplikado, sinisimplify lang natin, doable, at mabilis i-duplicate. So, alam na natin kung paano dapat mangyari yung gathering. Now, pupunta tayo sa topic natin ngayon. Pero ang reality, pakinggan maigi, bilang mga leaders, hindi porkit tama ang ginagawa mo, ibig sabihin tama na agad ang leadership mo. Let me just repeat it. Hindi porkit tama yung ginagawa mo, ibig sabihin tama na agad ang leadership mo. What do you mean, Pastor Paul? Pwede kasing tama yung structure mo. Pwedeng nakuha mo yung, mag-welcome muna ha. O mag-worship, mag-word, mag-work. Pwedeng alam mo yung structure, pwedeng alam mo yung pasikot-sikot ng system natin. Pero pakinggan nyo maigi. Pwedeng tama yung nalalaman mo, pero mali ang puso mo. Pwede kang mag-handle ng discussion, pero pwedeng controlling yung dating. Pwedeng nagtuturo ka ng Bible, pero walang humility and love. Pwede yun. Pwedeng nagtuturo ka, kagaya ng mga Pharisees, mga Pariseo noong unang panahon. Pwedeng active ka sa ministry, pero pwede ring napipilitan ka na lang. Yan. Ulitin ko, pwedeng nga nandito kayo ngayon, pero iba napipilitan eh. So, paano gagawin natin? Dangerous yan. That's dangerous. Yan ang pinakadelikado sa lahat ng nagla-life group ministry. Bakit? Kasi dahil sa ministry, pakinggan maigi, hindi lang tinitignan ni Lord kung ano yung ginagawa mo. Ulitin ko, sa ministry, sa life group ministry, hindi lang tinitignan ni Lord kung ano ang ginagawa natin. Ang tinitignan ni Lord kung paano natin ito ginagawa. Hindi lang yung ano, kundi yung paano natin ginagawa. Kaya ang focus natin ngayon sa gabing ito, hindi lang yung ano ang ginagawa ng leader. Ang focus natin sa gabing ito, anong klaseng leader ang gusto ng Diyos na makita sa atin. So samahan niyo po ako sa gabing ito, pag-usapan natin yung the conduct of a leader. Yan, the conduct of a leader. Paano ako mag-lead ngayon? Nalaman ko na kung paano yung 4Ws. Ngayon, paano naman ako mag-lead bilang leader? Now, paano ako mag-lead ng isang healthy, biblical, and Christ-like na life group? O paano ko magpo-project, paano ko ipapakita yung ganitong klaseng leadership? Yung healthy leadership, biblical leadership, and Christ-like leadership. Dahil maraming tao ngayon, kaya nila magpatakbo ng grupo. Maniwala kayo, kahit yung mga company owners, yung mga supervisors, yung mga managers, kaya nila magpatakbo ng grupo, pero hindi sila marunong magpastol ng tao. Kaya dito papasok yung text na pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo ako sa 1 Peter chapter 5, verses 2 hanggang 3,
Basahin ko muna yung text and then later on, I'll explain the context para mas masarap i-apply sa buhay na pagiging leader. Sabi ng verse 2, shepherd the flock of God who is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering, sabi ng verse 3, over those in your charge, but being examples to the flock. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang sumulat po nitong 1 Peter ay si Apostle Peter, isang leader na hindi lang nagtuturo. Hindi lamang siya nagtuturo tungkol sa shepherding, kundi naranasan din niya ito. Siya yung tinawag ni Jesus Christ na magpastol sa kanyang mga tupa, di ba? Yung nire-restore ni Christ si Peter, Peter, do you love me? Feed my sheep, take care of my flock. Kaya may bigat ito para kay Peter. Hindi ito basta yung theoretical writing lang. Siya mismo practitioner siya ng shepherding. Sinulat niya ito particularly sa mga elders o mga leaders ng isang iglesia na nagkakalat noong unang panahon, ng time kasi nito, nagkalat yung mga Christians noong unang panahon kasi dumadaan sila sa matinding persecution. Merong mga persecution ng mga Christians, may pressure, mahirap ang buhay, at may tendency na ang leadership ay maging parang mechanical na lang. May tendency na ang leadership ay parang, alam mo yon, self-centered na lang. But may tendency na ang leadership maging na lang, yung alam mo yun, wala na yung puso nila sa ginagawa nila. Kaya malinaw yung purpose ng pagkakasabi ni Apostle Peter. Hindi lang sila ni-remind kung ano yung role nila, itinama din sila kung paano nila gagawin ito. Yan yung pag-uusapan natin. So makikita natin dito, hindi lang sila binigyan ni Peter ng trabaho. Hindi lang sila binigyan ng, alam mo yun, ni Peter ng trabaho ng shepherd. Binigyan sila ng tamang puso, tamang attitude, tsaka tamang paraan ng leadership. Now, the question is, paano ako maglilid? Yan na. So ginamit ko yung acronym, ito yung LEAD, yung lead framework. LEAD na framework para mas mabilis natin tandaan. Number 1, paano ako magli-lead? Number 1, lead willingly. Yan, pwede bang i-type natin sa comment section? Lead willingly. Sige nga, i-type nga natin lalong-lalo na sa mga naka-off ng camera para at least alam ko kung nakikinig kayo. Lead willingly. Thank you kay Shannon. Thank you kay Sister Debbie. Come on, kay Brother Raymond. Oy, kay Johanin. DJ, Ana, Lee, Kevin, about the others, sige, type nyo lang dyan. Pastor AJ, Ralph Ongonyon. So sabi ng verse 2, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, hindi napilitan lang, but willingly. Number 1, lead willingly. Ang kausap dito ni Apostle Peter, mga leaders, hindi general instruction to ha, specific instruction ng responsibility sa tao. Kaya sabi niya, shepherd the flock. Ibig sabihin, hindi ito simpleng pagmamanage lang ng meeting. Hindi ito parang, sige, checkan nyo na yung nagawa ninyo. Hindi. Ito ay pag-aalaga, pakinggan maigi. Pag-aalaga, sinasabihan sila ni Apostle Peter na ang shepherding, ito ay pag-aalaga ng buhay ng tao. Hindi to basta yung swelduhan lang to. Hindi to swelduhan o hindi to yung parang kailangan mo lang gawin kasi nandito ka na. Hindi. Ito ay pag-aalaga ng buhay ng tao na may mga emosyon na kinakailangan turuan manampalataya, na may mga struggle na kinakailangan lumago. Kaya malinaw yung qualification. Not under compulsion, but willingly. Ang salitang compulsion, pakinggan maigi, ibig sabihin, napipilitan. Kaya nga sabi niya, not under compulsion. Hindi dapat napipilitan. Hindi dapat out of pressure lang. Pakinggan maigi. May pressure ba kapag hindi ka sumunod kay Lord? Meron. May pressure din ba kapag sumunod ka kay Lord? Meron. Bigyan lang natin ng diin. Kasi laging sinasabi, ay ayoko na dyan sa church na yan. Grabe yung pressure. Sa totoo lang, kahit sa kapumuntan church, may pressure. Kasi kapag nanampalataya ka kay Lord, hindi pwedeng hindi ka makaramdam ng pressure. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi di ba pinag-aralan nga natin sa Matthew chapter 11, kung natatandaan niyo pa yon, take my yoke. Imagine mo, my yoke of the Pharisees, may pressure. Tapos lalagyan mo rin ng pressure ng yoke ni Christ. Ibig sabihin, sumunod ka o hindi kay Lord, may pressure. May pressure din ang pagsunod kay Lord.
nape-pressure ka minsan, may challenges. So, yun yung positive na pressure. Hindi ito yung parang nag-obliga ka lang. Ang standard ni God, hindi lang ito parang, sige, umating ka lang dyan dahil si pastora nag-lead sa'yo. Hindi. Dapat personal conviction mo rin. Hindi ka pinilit, dapat kusa. Yung mga magulang na naririto, makaka-relate kayo sa illustration ko. Parang magulang, di ba sa mga magulang, hindi ka naman napilitan ng pag-aalaga sa anak mo. Hindi ko nila lahat. May mga magulang na napipilitan lang sa ano ba naman yan? Gatas na naman, imbis na pambili ko na to ng makeup to eh. Pero yung iba, imagine ninyo, they are willing to sacrifice, they sacrifice their own life, even their own meals. Mapagraduate lang yung anak ko, mapaaral ko lang sa maayos na paaralan, mabigay ko lang yung buhay na deserve niya. So, imagine ninyo, yung responsibility ng isang nanay, pinapakain, binibiisan, inaalagaan, ramdam na mga anak niya yan. Ganon din pagdating sa pagiging life group leader. Hindi mo kinakailangan sabihin, ganito, ganyan na. Ramdam nila na kapag taus-puso yung pag-aalaga mo sa kanila. So, mga kapatid, let me just remind you na kung naglilid ka, dahil parang napilitan ka lang, magiging duty lang yan, maniwala ka. Hindi ko sinabing hindi duty ang pagla-life group. Hindi ko sinabing hindi duty ang pagiging pastor. Part yun. Pero this is not just about duty. This is also about delight. Yung gusto mo yung ginagawa mo. Kung naglilid ka dahil napilitan ka lang, dahil nandito yung idol mo, nandito yung crush mo, nandito yung boss mo, nandito yung asawa mo, nandito yung girlfriend mo, nandito yung boyfriend mo, maniwala ka, duty lang ang tingin mo dito, hindi ministry. Now, kapag ka duty lang ang tingin mo sa paglilid ng life group at hindi mo willing itong ginagawa, madali kang mapagod. Oy, ba't mo sinabi, pastor, na madaling mapagod? Kasi hindi ko maipapangako sa inyo na kapag nagtuloy-tuloy kayo sa ministry na walang pagod, normal mapagod. Kaya lang yung iba, dinadahilan yung pagod na ako kaya ayoko na mag-lead. Imagine mo kung meron mang pagod dito, imagine mo yung mga nanay na may edad na. Pwede naman nila idahilan, pastor, pwedeng support na lang kami. Pagpipray ka na lang namin, total mas bata ka naman sa amin, ikaw kayo na lang muna dyan. So support na lang ako, magbibigay naman ako, mag-first fruit na lang ako, nagbibigay ako sa expansion, magtatides ako faithfully. Pwedeng kayo na lang, lalong-lalo na yung mga 50, nasa 60. Pero hindi. Dahil willing nilang ginagawa to kasi alam nila na tinawag sila ng Panginoon. Yung iba naman, pagka-duty lang ang tingin mo dito, madali kang mairita sa tao. Madali kang mawala ng passion. Magiging mechanical na lang yung approach mo dahil check ako ni pastor. Bawa, yung mga lalaki naririto, si DJ, si Ralph, sino pa ba nandito? Si Kevin, si Rans, sino pa ba? Sila Pastor Harold, sila Brother Raymond. So para sa kanila, pagka duty na lang ito, wala sa puso mo, walang willingness, mechanical na lang siya. Ang worst, pakinggan maigi, ang worst kapag pinwersa mo na wala sa puso mo, maglilid ka ng tao na hindi mo naman talaga minamahal. Kasi dahil lang chechikin ko kayo, dahil lang masabing matagal ko nang kasama sila, pastor, nangako ako na maglilid ng life group. Kaya lang, ginagawa mo na lang yun dahil dun sa sinabi mo, hindi na dahil sa pagmamahal mo. So, hindi yan ang design ng Diyos. Kaya dapat magkaroon tayo ng heart alignment ngayon. I-check mo kayo ng source ng motivation mo. Tignan nyo ha. Type nyo nga muna sa comment section, i-check mo. I-check mo yung source ng motivation mo ngayon. Sige nga. I-check mo. Thank you, Shannon, Sister Debbie. So, i-check mo. Tanungin ko kayo ngayon, direct to the point. Bakit ka naglilid? Yan. Bakit ka naglilid ng life group? Tinanong ko rin yan, bakit ako nagpapastor? Bakit ako nagla-life group? Para lang ba sa approval ng tao? Kasi feeling ko may worth ako kapag nag-lead ako ng life group. Paano pag hindi ka na nag-lead ng life group? Wala ka ng worth? Kaya 'di ba, I keep on reminding you. Hindi ako kakanta, I keep on loving. Yung I keep on reminding everyone na ang ating worth, ang ating approval ay nakadepende sa relationship natin kay Lord. Not doon sa paglilid mo. Bakit ka naglilid? Dahil lang obligation? Bakit ka naglilid? Dahil lang nandito yung iba nating kasama? Paano pag wala na sila? Alam mo,
few years ago, sinabi ko sa mga dati kong dinidisciple, dahil sobrang sabi ko, mahal na mahal ko si Lord, gusto kong pagsilbihan si Lord all the days of my life. Sabi ko, handa ako kahit mawala yung 12 ko. May 12 ako dati ng mga kabataan eh. Kahit mawala kayo, magsaserve pa rin ako kay Lord. Grabe, sinubok din ni Lord na wala talaga lahat. Pero sabi ko, grabe, dinideclare ko lang to dati na kahit mawala sila. Tinesting din ako ni Lord doon na sige, kahit mawala sila, mga inahasama magagaling na leader, nakapag-raise up ka ng mga speakers, nakapag-raise up ka ng mga magagaling na mga organizers pagdating sa mga winning event. Totoo pa rin ba yung sinasabi mo? Bakit ka naglilid? Maglilid ka pa rin ba kahit mag-isa ka na lang? Maglilid ka pa rin ba kahit hindi mo na feel? Maglilid ka pa rin ba kahit may financial difficulty ka na? Maniwala kayo, when I was starting leading a life group, I don't have money. I just have passion. Basta alam ko may gift ako magturo. Alam ko gusto kong magsalita. Gusto kong magbahagi. O ang sagot mo external lang na motivation, hindi ka tatagal. Kailangan manggaling ito sa conviction na tinawag ako ng Diyos para mag-alaga ng tao. Kaya lagi mong i-connect yung gospel sa leadership mo. Hindi ka nagli-lead dahil kailangan lang. Ulitin ko, i-reconnect mo ngayon sa gospel yung leadership mo. Bakit? Hindi to yung corporate leadership. May mga manager nandito. May mga dinidisciple time business owners, company owners, mga agency owners, managers, supervisors. Kaya lang gusto ko sabihin sa inyo, hindi tayo nagli-lead dito yung parang corporate ang approach. Pero pwede tayo mag-adapt kung paano mag-lead. Pero hindi tayo nagli-lead dahil lang kailangan. Nagli-lead tayo dahil ikaw mismo inalagaan ka ni Kristo. At ikaw mismo may ginamit sila para alagaan ka. Kung paano ka pinagpastolan ni Jesus Christ, ganun ka rin magpastol. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil may pag-ibig ka. So ano pa, ipapractice natin yung willing leadership sa small things. Tanong, magpa-follow up ka, bakit ka nagpa-follow up ng kaluluwa? Kasi i-check? O dahil gusto mo lang mag-care talaga? Bakit ko sinasabi ito? Kasi kung wala ang puso mo, titignan mo na lang ito, yung wala ang puso mo sa pagdilid talaga ng tao, magiging parang performance na lang siya. Yung parang tinitignan mo na lang kung tinitignan ako ng tao. Hindi ko sinasabing hindi ka na-checkin, pero sana manggaling sa puso yung paglilid natin. Yung kahit hindi ko nakikita, kahit hindi i-check ni pastor, sa totoo lang, hindi ko na nga na-check si sister na yun kung naglilid pa eh. Pero nagugulat na lang ako, pinupuntahan niya yung nanay ni Rans. Ginagawa ko example para at least wala tayong excuse na bata pa naman tayo eh. Hindi ko naman si Sister Neng sinabi na sobrang tanda ni Sister Neng. May edad siya sa atin. Pero nakikita pa rin natin yung kanyang eagerness. Nandyan sa church pag Sunday, nandito pagka may prayer meeting tayo. Ulitin ko, pag wala na sa puso yung ginagawa natin, parang performers na lang tayo dito. Yung bang gagawin mo na lang siya kasi gigradean ka, yung criteria for judging na lang. Ulitin ko, ang tunay na leader hindi ka tinutulak. Ang tunay na leader hindi tinutulak pumunta sa ministry. Siya yung kusang lumalapit. Hindi ko sinasabing lagi nangyayari yun. May mga point na tinutulak talaga. Pero meron siyang kusang palo. Kumbaga yung terminology sa mga kanto-kanto, may kusang palo, may kusang ambag, may kusang pagsasalita. Paano mag-lead? Number 1, lead willingly. Pangalawa, eagerly, not for gain. Letter L, lead willingly, eagerly. Pangalawa, not for gain. Sabi ng Bible, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under expulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Sabi sa text, not for shameful gain, but eagerly. Ibig sabihin, tinatanggal ni Peter ang maling dahilan ng leadership. Binigyan sila, kinonfront sila ni Peter, hindi ito ang tamang paglilid. Hindi ito yung parang, kaya ako naglilid para platform sa sarili ko. No. Hindi ito ginagawa para lang makilala ako, makilala si Pastor Paul, makilala si ganito. Hindi. Hindi ito parang para lang for fame. It's not about fame, it's about faithfulness. Ang shameful gain, hindi lang ito pera. Iba kasi kaya sila naglilid kasi alam ko, maglilid ako ng mga milyonaryo para maraming pera.
Hindi lang yung doon. Kasama dito yung hidden motives. Kasama dito yung hidden, yung validation, yung approval, yung control sa tao, yung manipulation. At ang kapalit ng mga yun, yung mga approval, control, reputation, mga hidden motives, mga hidden agenda, yung eagerly na yan. May kusa kang sigla, may kusa kang desire, may readiness sa paglilingkod. Hindi ka hinahatak lang para pumunta sa ministry. Ikaw mismo, buong puso, nagsasabi ka, Pastor, how can I help the church? How can I help you? How can I help the ministry? How can I help the leadership? Para kang tumutulong. Sino dito yung may tumulong sa'yo na yung tumulong sa'yo walang hiniling na kapalit? Yung tutulong lang talaga siya. Pero yung iba kasi, kaya sila tumutulong, nag-i-expect na tutulungan ako nito pabalik. Yung papalakpakan ako, yung i-recognize ako, wala naman pong masama. Lahat tayo, we need to be recognized. Maniwala kayo. Even me, meron tayong desire and hunger for recognition sa mga ginawa natin. Pero ang tanong ko, what if hindi kayo ma-recognize? What if may ginawa kayo tapos hindi binanggit yung pangalan ninyo? Would you still follow Christ? Ano kung meron kayong ginawang alam nyong maganda tapos hindi nabanggit yung pangalan nyo? Hindi na i-post yung pangalan nyo? Would you still follow Christ? Would you still lead people? Minsan, may mga moment minsan sinasadya kong hindi mag-recognize ng tao. Tinitignan ko ano reaction niya. Tama pa ba yung puso niya sa pagsaserve? Kasi tayo minsan, humihingi tayo ng recognition na hindi natin sinasabi. Pero yun yung prideful desire natin kung minsan. Uulitin ko para balanse. We need to be recognized. Tama naman yon. Pero what if sometimes i-check ni Lord kung nagsiserve ka ba talaga para i-glorify ako? O nagsiserve ka na lang for you to be recognized? Na ako yung pinakamalaki na ambag? Na ako yung pinakamaraming binili na upuan dyan sa church? Na ako yung pinakamalaking binigay dyan para mabili yung aircon? Na ako yung pinakamaraming pinakaing pansit sa mga gawain? Tanungin ko ulit, ano motive mo? Bakit ka nagsiserve? Kasi pagka ganun lang ang ginagawa natin, yung mukhang service sa labas, pero sa loob transactional tayo. Pwedeng active tayo, pwedeng visible, pwedeng involved ka sa church, pero ang tanong, para kanino mo ginagawa? Kaya kung gusto mo mag-lead para makita ka, para ma-recognize ka, para magkaroon ka ng influence, that's not shepherding. That's entertaining. That's performance. At ang performer nakadepende sa audience impact. Maniwala ka. Pag walang pumansin, mawawala na ng gana. Kaya saludo ko sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga leaders na kahit hindi nakikita, nagwawali sila. Na kahit walang pumapansin, pupulutin nila yung basura. Na kahit walang makakita, bibili sila ng something. Ano ba kinakailangan sa church? Tissue, spoon and fork, ano pa ba? Na kahit hindi i-recognize, kusa silang gagawa kasi alam nila sa sarili nila, nakikita ni Lord yung ginagawa nila. Ang performer, pag walang appreciation, bumababa energy niyan. Yung iba sa atin, hindi ko naman sinasabing hindi nakakabus yun, yung na-appreciate. Pero what if nga lang, paano kung hindi kayo na-recognize? Paano kung hindi napansin yung gawa ninyo? Gagawa pa rin ba kayo? Uulitin ko, balansihin natin. Kahit walang maka-appreciate, dapat yung energy natin, todo pa rin. Bakit? Kasi ang audience natin si Lord. Paano pag wala ng spotlight? Paano kung inilagay ka sa ministry na hindi kagaya ng ministry ginagalawan ko na lagi ako nakaharap sa camera, lagi ako nakaharap sa tao? What if yung ministry mo lang taga-kuskus ka ng CR? Meron akong i-share sa inyo. Sayang wala dito yung mga nakakaalam nito eh. Pero na-share ko na to sa iba kong live group. 17 years ago, pumasok ako sa music ministry. Ang in-applyan ko, drummer. Pero for 1 year, hindi ako pinag-drums. Alam mo ginawa ko? Hugas ako ng pinggan ng mga tenure na mga kuya ko at mga ate ko na mga musikero, mga singer. Sabi ko, Lord, di ba ang in-applyan ko drums? Tapos yung nag-undoy. Pambira, pumunta ako sa church, pinapunta ako para magkuskus, maglinis ng putik sa inidoro ng CR ng lalaki. Dalawa lang kami, si George kasama ko. Si Buddy Boy, yung malaking oso na nag-church sa atin na may tato. Kasi sumali rin sa worship team yun eh. Pambira, pinagkuskus kami ng
ng putikan na nagundoy, pinagtanggal kami ng mga putik. Kumikirot yung puso ko, deserve ko ba to? Bata-bata pa ako noon. Pero alam mo, nangusap si Lord. What if kung pinapadaan talaga kita dyan? Kasi pauupuin kita sa harapan ng stage na kung saan makikita ka ng maraming tao. Would you still serve me kahit sa inidoro? Would you still serve me kahit tigahugas ka ng pinggan ng mga kuya at ate mo, ng mga worship leader, gitarista, keyboardista? Nagpa-practice ako, pambira, sabay hindi ako patutugtugin. Tigahugas ng pinggan, mag-aayos ako ng kakainin nila, magwawalis ako. Pero I was trained to be humble. I was trained to be submissive. Until such time na pinaupo na ako, tawag doon ng mga drummer, drum throne. And I've been a drummer bago ako mag-start ng church. Alam niya nila Ralph, tsaka nila Pastora AJ. Kitang-kita ko niya ni Pastora AJ pag nagda-drums ako. I've been a drummer for 10 years. Main drummer ako sa amin. Pero nagsimula ako sa pagkiskis ng inidoro, sa paghugas ng pinggan, sa paglilinis ng sapatos ng pastor ko, na bakit ako yung pinagsashine, mayaman naman to. They were just testing me. Kung gagawin ko pa rin ba to kahit taliwas doon sa inaplayan ko. Tanungin ko kayo ngayon, ano yung mga testing na sa inyo? Maniwala kayo, wala pa akong pinagkukuskus na inidoro dito. Kasi wala pa naman tayong worship team. Wala pa naman akong pinaghuhugas ng pinggan. Pero sabi ko nga every time, kahit sa mga kabataan dati, bago ko iutos sa inyan, dinaanan ko yan. Sa loob ng ministry, for 17 years, doon ako umikot sa loob ng ministry. Hindi ko iuutos yung isang bagay na hindi ko dinaanan. Naghugas ako ng sasakyan, naglinis ako ng simbahan, doon ako natutulog sa stage, nagmamap ako ng stage. Yung pala tinetesting ni Lord, yung puso ko. Aatras ka ba kahit hindi sa'yo nakatutok yung spotlight? And even up to now, God is always reminding me. Minsan naiyak ako kasi nire-remind ako ni Lord na diyan ka nagsimula. Kung ano yung ginagawa mo sa spotlight at yung ginagawa mo sa hindi nakikita ng tao, parehas lang yun, hoy. Kasi ako ang audience, si Lord. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, ano man yung mga pinapagawa sa inyo ngayon, okay na, kailangan natin magsimula sa ganun, magsimula tayo. I-audit mo yung motive mo regularly. Tanungin mo yung sarili mo, kung walang makakaalam, gagawin ko pa rin? Paano kung ang ganda ng ginawa mo tapos hindi sabi, sanay kasi kayo na, oh yeah, good job, Sister Debbie. Good job, Brother D. Paano kung hindi ko kayo good job? Would you still continue what you are doing, what is right? Kung ang sagot mo ay baka hindi, malinaw, may halong self-interest sa puso mo. I-practice natin yung hidden faith. Isa pa, practice hidden faithfulness. By the way, mag-amen nga muna kayo kung marami kayo natututunan. Bukod sa Word of God, dun sa practical na pinagdaanan ko rin, yung testimony ko. Praise the Lord. Are we learning? Are we being inspired? Kaya maganda tong pinag-uusapan natin. I-practice mo yung hidden faithfulness. Mag-follow up ka kahit walang nakakaalam. Magkusa kang maglinis kahit walang nakakakita. Mag-pray ka. Pag-pray mo yung mga members mo kahit hindi nila alam na pinagpipray mo sila. Mag-serve ka kahit walang credit. Magbigay ka kahit hindi napapansin. Dito na Bibel, alam niyo kung bakit pinapadaan tayo ni Lord sa ganon? Yung kahit walang nakakakita, kahit si Pastor, di mo lang binanggit, ulo. O minsan may ganyan tayo. Nag-win ako, hindi man lang sinabing good job, sister, ganito. Pure motives. Dinidevelop in. Sometimes, inaalaw ni Lord yung mga ganitong pangyayari, hindi dahil perfect si Pastor, minsan sinasadya niya, minsan hindi. Pero tignan mo ito positively, to develop pure motives. I-guard mo ang puso mo laban sa validation. Hindi masama ang ma-appreciate, pero delikado kapag yun na yung fuel mo. Pagka yun na ang pinakagasolina mo, pag pinalitan mo ng unleaded ang diesel, maniwala ka, titirik ka. Kaya maraming leaders tumirik, kasi hindi naman masama mag-appreciate. Paulit-ulit ko ang sinasabi, balance. Pero delikado pag yun na yung motivation mo. Kapag ka-validation ang pinanggagalingan mo, magiging unstable ang leadership mo. Saan ko i-anchor to? I-anchor mo yan sa calling mo at sa relationship mo kay Lord. Hindi sa outcome lang. Buhay. Kasi hindi mo kontrolado kung paano mag-respond ang tao.
Hindi mo kontrolado kung paano mag-respond si Pastora. Hindi mo kontrolado kung paano mag-respond si Ate Ning, si Ate Jenny Manlapas. Pero ang kontrolado mo yung response mo, yung motibo mo. Kung paano ka maglingkod, eagerness. Tandaan nyo maigi, ang eagerness, ba't ko binibigyan ng din yan? Ang eagerness, hindi siya emotion. Decision siya. Decision na maglilingkod pa rin ako masigla kahit nilalagnat ako, kahit may pinagdadaanan ako. Nalala ko yung panahon na na-hospital yung nanay ko, mag-preach pa rin ako. Sabi nila Sister Ning tsaka mga nanay, grabe pastor, nasa hospital si Mami SP, pupunta ka dito, di ba nagbabantay kasi ako doon, punta ka dito, aasikasuhin mo lang yung service, sa Chowking kasi kami noon eh. Tapos babalik ako sa hospital. Sabi ko, because I love God, I love Jesus, at hindi hadlang, yun dahil na-hospital yung nanay ko para huminto ako sa pagpapastor. May sigla, ang pagiging masigla, decision siya, hindi siya emosyon. Kahit mahirap, kahit walang kapalit, gagawin ko siya. Why? Kasi ang tunay na leader, hindi naghahanap ng makukuha sa ministry. Nag-iisip siya ng maiaambag sa ministry. Excited siya magbigay. Time, talent, treasure. Kasi alam niya, si Lord mismo ang binibigyan niya at hindi tao. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Are we learning? Are we changing? Okay pa ba kayo dyan? Amen. Noon lang kasi ni Shana nakikita ko, tsaka si Sister Debbie. Praise the Lord. Okay, so, recap muna tayo ha. Paano mag-lead? Una, paano ako mag-lead? Lead willingly. Pangalawa, eagerly, not forgetting. Pangatlo, as an example. Lead eagerly as an example. Not dominating over those in your charge, but being examples to the flock. Being examples to the flock. Hindi niya sinabing utusan mo lang sila. Walang masama. Pag leader ka, mag-uutos ka talaga. Hindi sinabing sabihan mo lang sila. Walang masama. Sasabihan mo talaga sila. Ang binigay na diin ni Apostle Peter, ipakita mo sa kanila. Pwede makita niyo sa comment section, ipakita mo. Come on. Ako itong tinuturo ko sa inyo, ang unang objective lang ito sa paglilid ng life group. Pero maa-apply mo to sa pagiging magulang. Maa-apply mo to sa sa pagiging business owner, agency owner, pagiging supervisor, manager, pagiging kuya mo, sa pagiging tatay mo later on. Sa biblical leadership, hindi sapat yung instruction lang. Kailangan may demonstration. Watch that word. Hindi lang instruction, kundi demonstration. Hindi lang declaration of faith, kundi demonstration of faith. Kasi ang mga tao, hindi lang nakikinig sa sinasabi mo. Tinitignan nila kung paano ka mamuhay. Kaya ang tunay na authority ng leader, maniwala ka, hindi galing sa posisyon. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit bigyan ka pa ng title na reverend o bishop, kung hindi nila nakikita yung pagka-bishop mo, hindi mo sila may impluwensyahan. Ang tunay na authority ng leader, hindi nanggagaling sa posisyon. Galing ito sa consistency ng buhay. Buhay na pagsunod. Di ba yung mga coach, pagka sinasabi, ano kayo, ganito, bla bla bla, bakit tayo sumusunod? Kasi coach natin sila. Pero sa atin, bilang mga Christian, hindi lang to basta utos. Kinakailangan meron kang buhay ng credibility. Kapag ang buhay mo ay hindi align sa tinuturo mo, iba na, nagtuturo ng devotion pero hindi nagdi-devotion. Kaya imbis na magturo sila, hindi na nila ituturo yun. Bakit? Nakukunbik ako, pastor, di ako nagdi-devotion eh. Nagtuturo ka na mag-tithes, sinasabi mo sa mga anak mo, magbigay sila, tapos ikaw hindi ka nagbibigay ng tapat. So, hindi siya leadership. Bakit? Kasi kung ang buhay mo ay hindi consistent, walang discipline, hindi sumusunod sa Word of God, wala kang moral authority mag-lead. Nansin ninyo? Nagtuturo ka ng morality, tas ikaw immorality. Nagtuturo ka ng honesty, tas ikaw full of lies. Nakuha nyo? Kaya important. Alam niyo, ito ang maganda. Isa sa mga tinuro sa akin ng former mentor ko, yung pastor ko dati, sabi niya, alam mo, Brother Paul, yung nagkasal sa akin yun sa amin ni Pastor AJ, si Pastor John. Sabi niya, alam mo, Brother Paul, isa sa mga pinakamagandang benefit pag naglilid ka ng life group. Sabi ko, ano po yung pastor? Pagka naglilid ka na ng life group, syempre, nagagamit ka na ni Lord, pero alam mo ba, isa sa mga benefit nun, nababantayan mo yung buhay mo. Sabi ko nga, 17 years have passed. Sabi ko, isa sa mga nagbe-benefit sa paglilid ng life group, maniwala kayo, hindi kayo. Ako. Bakit? Kasi lagi kong nababantayan yung buhay ko.
Kasi paano ako magtuturo ng morality kung immoral ako? Paano ako magtuturo ng devotion kung di ako nagdi-devotion? Paano ako magtuturo ng first fruit kung ako mismo hindi nagko-first fruit? So the more na nagtuturo ako, maniwala kayo, the more na mas accountable ako sa Diyos. Double ang accountability ng mga tigapagturo. Kaya pansinin nyo, yung iba bakit ayaw nila magturo? Kasi ganito meron pa silang hindi naiiwan, meron pa silang hindi nasa-sacrifice sa buhay nila. Kaya dapat kapag ka ikaw ay leader na, i-check mo na ngayon. Nagtuturo ka na, ayusin mo yung time mo sa disciple mo. Ay, ayusin mo yung time mo, i-manage mo. Tapos ikaw, computer games ka ng computer games. Life group leader ka na. Mobile Legends ka pa ng Mobile Legends. Nakukuha ninyo? Dapat i-align mo yung private life mo sa public leadership mo. Ulitin ko, you need to align your private life sa public leadership mo. Kahit ano ka pa sa harap ng tao, dapat totoo ka. Kahit nasa likod ka na ng eksena. Why? Yung prayer life mo, tanungin ko, totoo ka pa ba sa prayer life mo? O dahil lang inasign ka ngayong Wednesday? Ayun. Consistent ka pa ba sa devotion mo? O dahil lang minsan baka chicken ni pastor? What's integrity? Integrity is the attitude na meron ka even if no one is watching you. Unahin mo ang pagiging doer muna bago teacher. Bago ka magturo ng forgiveness, baka hindi ka pa nagpapatawad. Bago ka magturo ng commitment, ikaw ba committed ka na? Why? Kasi hindi mo pwedeng ilid ang tao sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo pinapractice. I-model mo sa anak mo, i-model mo sa tauhan mo, i-model mo sa asawa mo, i-model mo sa life group mo, yung mga bagay na gusto mong makita sa kanila. Kaya lang, ipakita mo muna. Kung gusto mo maging prayerful sila, o sa mga magulang na naririto, damay na natin yung parental advice. Sa mga magulang na naririto, gusto mo maging prayerful sila, ipakita nyo muna kayong mag-asawa nagpipray. Gusto nyo maging committed sila sa mga kuya at ate nila sa church, sa life group, ipakita nyo muna na kayo mismo committed kayo sa mga leaders ninyo. Gusto mo maging humble sila, ipakita mo ang humility. Gusto mo maging faithful sila, ipakita mo ang faithfulness. Gusto mo maging giver sila, ipakita mo ang pagiging giver. I-type nyo nga po sa comment section bago ako mag-move sa point number 3, ipakita mo. Yan. Yun, thank you. Sige, Pastor. Yan. Ipakita mo. So, bakit importanteng matutunan ito? Kasi, catch this. Lagi ko sinasabi ito sa mga leadership talk ko. Leadership is not caught. Leadership is caught, not just thought. Litin ko, leadership is caught, meaning nakikita, hindi lang itinuturo. Kaya mag-repent tayo pag may mga inconsistent tayo sa ating buhay. Inconsistency, hindi mo kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo maging honest sa sarili mo ngayon. Kapag nagkamali ka, aminin mo, ayusin mo, i-correct mo. Ikaw mismo ang maging powerful example. Build credibility. Kahit pa konti-konti. Hindi naman lagi yan Hindi naman instant yan Over time. Importante, araw-araw mo siyang ginagawa. Nabubuo ito, araw-araw consistency. Pakinggan maigi. Small obedience, repeated daily, build strong leadership. Type nyo ngayon kung nakuha nyo. Hindi ko nilagay sa PowerPoint Small obedience, repeated daily, build strong leadership. Isa pa, babanggitin ko. Small obedience, repeated daily, builds strong leadership. Yung maliliit na pagsunod, pero araw-araw yung ginagawa, nagbibuild dyan ng malakas na pamumuno. Kaya nga diba, like ko sinasabi sa inyo, yung iba nagdi-devotion 1 hour. Kaya lang every year. Once a year lang. Di sabi ko sa kanila, mas okay na mag-devotion ka ng 5 minutes a day, pero tuloy-tuloy. Small obedience, repeatedly, daily building strong leadership. Kaya importante yung small wins, yung mga small na mga tagumpay natin. Tanungin mo sarili mo ngayon, kung gagayahin ako ng member ko, kung halimbawa ako si Kevin, kung gagayahin ako ni Matthew, magiging malapit ba si Matthew kay Kristo? Kung gagayahin ako ni Raymond, kung gagayahin ako ni DJ, kung gagayahin ako ni Pastor Harold, mas magiging malapit ba sila kay Lord? Kung hindi, may tamang i-correct sa mga ginagawa natin. Kasi ang tunay na leader, hindi lang nagtuturo ng tama, gumagawa din ng tama. Okay? Recap tayo. 3 points. Okay? Lead willingly,
Eagerly, not for gain. As an example, pang-apat, do not dominate. Paano ko magli-lead? Huwag kang mag-dominate. Sabi ng verse 3, not domineering over those in your charge. Ibig sabihin dito ni Apostle Peter, hindi gumagamit ng authority para kontrolin in a negative sense. Pakitype nga muna sa comment section, control. Kasi dito, bibigyan ko ng din. Marami kasi mga Christian, hindi nila nagigets yung two sides of control. Di ba sabi nga ni Pastor AJ Capon, may kausap siya, there is always two sides of the coin, of the story. Ganon din pagdating sa control, may negative, may positive. Yung negative, ito yung side na gusto mong panghimasukan na yung buhay ng dinidisciple mo. Pero yung control na positive, lagi nyo tatandaan, bakit kinakailangan ng control sa pagkain? Kasi pag hindi mo kinontrol yung kinakain mo, mas malaki yung calorie intake mo kaysa sa kailangan ng katawan mo. Chances are, tataba ka. Bakit kinakailangan nyo kontrolin yung mga anak nyo sa paggamit ng gadget? Kasi chances are, pag hindi nyo kinontrol, wala pang alam yung mga anak ninyo at hindi nyo sila nadidisciple, ang mundo, ang YouTube, ang TikTok ang magdidisciple sa kanila. Kaya hindi ka na magtataka minsan, mumurahin ka na ng anak mo na English pa. Bakit? Natututunan nila sa TikTok, nakikita nila sa YouTube, nakikita nila sa Facebook. Yun, kinakailangan ng control. Sa loob ng simbahan, kapag ang pera walang control, maniwala kayo kung walang control ako sa pera, hindi tayo makakalipat sa mas magandang venue. Hindi tayo makakabili ng maayos na mga equipments natin. Hindi tayo makakaipot kung hindi ako mahigpit sa pera. Kailangan ng control sa pera. Kaya maraming mga churches ang di lumalago kasi hindi sila marunong mag-control sa mga dapat i-control. Bawa, kung sino-sino na lang pinapapasok natin sa church na alam mo yon, gusto ko mag-worship team, gusto ko ganyan, tapos immorality pala. Eh hindi naman basta-basta nagpapatungtong sa harapan ng stage. Pag walang control ang pastor, sige na, okay lang, baka ma-offend eh. Sige na, patugtugin mo na yan, pakantayin mo na yan. Pag walang control, maniwala kayo, mapupuno tayo ng mga taong walang disiplina. Kaya kinakailangan ng control. Pero ito, this time, sinasabi dito ni Apostle Peter, yung negative control. Okay? Yung kaya ka nagdi-disciple para kontrolin, manipulahin yung tao. Ito, aalagaan ko to. Pag naging milyonarya to, bibilan ako ng sasakyan nito. Bibilan ako nito ng bahay. Kailangan alagaan ko to at kontrolin ko siya. Pati passbook niya dapat alam ko. Pati yung password niya sa Facebook dapat alam ko. Hindi na yung tamang control. Diktador na yon. Okay? Hindi na siya shepherd, dictator na siya. So may tamang context ang control. Positive side, meron ding negative side. Hanggat nasa positive side tayo, magpa-control tayo. Kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ang mga tao, hindi natin sila pag-aari. Pinagkatiwala lang sila ni Lord sa atin. Kaya ang leadership, hindi siya ownership. Tandaan nyo kaya yung iba, hala, bakit kinuha ni Pastor AJ yung dinidisciple ko? Di ba inalagaan ko yon, chineris? Tandaan ninyo, wala tayong pagmamayari dito. Stewardship. Unahan ko na kayo. May mga times sa leadership. Bawa, nakitaan ko si Kevin. Dinisciple niya si Matthew. Matthew, yung anak ni Debbie at saka ni Raymond. Gumaling, naging leader din. Someday, pwede kong i-promote yung disciple niya sa top leadership. Kapag mali ang attitude ni Kevin, sasabihin niya, ako nag-invest dyan ako nagpakain dyan ako nagpadala sa life retreat dyan tapos dadalhin lang sa top leadership. That's a wrong mindset. Alam niyo kung bakit? Inaangkin mo yung hindi naman sa'yo. In the first place, sino sa local church natin ang nag-authorize para mag-lead ng life group ang isang tao? Ultimately si Lord pero sino ang inassign ni Lord? Type nyo nga sa comment section. Sino ang nagmamanage, ina-allow ni Lord na mag-authorize sa loob ng simbahan para mag-lead ang isang tao ng life group? Di ba ang pastor? So hindi natin pagmamayari, kahit kayo hindi ko kayo pagmamayari, stewardship. Bakit kinakailangan ilagay, i-promote yung isang leader? Kasi para magamit yung kanyang galing sa top leadership. Kaya wag nyo hindi sinabi ni pastora, kakausapin niya pala yung ganito. Hindi sa'yo yan. Pwede naman yun. Baka naman pwedeng sabihin. May mga times sasabihin. May mga times hindi. Pero ano response mo? Kahit courtesy man lang, may mga times hindi sasabihin. Uulitin ko. May mga times sasabihin. May mga times hindi sasabihin. Bigla akong minute si Aljon.
Fast, ba't di ka naman nagpaalam sa akin? Minute mo si Aljon. Minsan hindi ko kailangan sabihin. Kasi hindi mo siya pagmamayari. Nakuha nyo? Type amen nga kung nagigets na ninyo yung principle sa leadership. Amen? Amen? Hala, di ba si Shannon hindi naman yan originally kay Pastor AJ? Ba't ngayon nandun na sa hindi natin siya pagmamayari. Nakitaan lang natin ng potential at kinakailangan natin ng team. Dapat nga matuwa kay. Kanina ba galing si Shannon? Kay Sister Roseby? Kay Chini? Maging proud ka eh. Proud ako kasi dati dinidisciple ko ngayon. Ka-level ko siya sa top leadership. Nakuha natin? That's the heart. Pag maayos ang puso natin, nakakatulong tayo sa buong simbahan, lalong-lalo na sa top leadership, na mas maayos na natin yung structure. Okay? So, kung life group mo ay ikaw lang ang nagsasalita, kung ang life group mo ay ikaw lang lagi may input, ikaw ang may final say lagi, hindi ka nagsishepherd, nagko-control ka. In a negative sense. So, lastly, paano ako maglilid? Eto na, i-ano mo na, Brother D, labas mo nga dyan. Yan. Paano ako maglilid? Lead willingly, eagerly, not for gain. Do not, as an example, and then do not dominate. Bigyan natin ng space yung mga disciple natin. Kami natuto na kami dyan ni Pastor AJ na may mga times hahabulin namin, may mga times ihahayaan muna namin. Kasi may mga times baka hindi na healthy yung paghabol namin eh. Ang role lang namin dito ay magpastor, hindi namin pagmamayari yung kaluluwa. Ganon din tayo mga leaders. Ang bottom line dito, ang tunay na shepherd, hindi tayo kumukontrol in a negative sense sa tao. Inaakay natin sila sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa sa kanila. In conclusion, as I end, ang leadership, hindi lang basta skill. Maniwala kayong pagsasalita, pwede siya matutunan. Samot-sari na yung mga online courses. Kung gusto nyo, pwede pa kami magsuggest si Pastor AJ ng mga in-enrolla namin na speaking courses, kung paano maging fluent, paano maayos yung yung S ko na naayos ko, paano maayos yung eye-to-eye pagtingin mo sa audience. Ang dami. Part ng leadership yan. Pero ang leadership, hindi lang siya basta skills. Puso siya. Hindi lang to about yung kaya ko, ang galing ko. Kundi, tama pa ba ang dahilan ko? Tama pa ba yung dahilan ko ba't ako nandirito? Tama pa ba yung paraan ko? Kasi pwede kang maging magaling mag-handle ng group. Maniwala kayo, pwede yun. Pwedeng marunong kang magturo. Some of you, nakikitaan ko ng potential. Okay itong magsalita ha. Pwede ko itong i-train ha. Galing mag-facilitate itong isa. Galing mag-organize itong isa ha. Galing mag-gather ng tao ha. Pwedeng magaling kang magturo. Pwedeng magaling ka sa technicality. Pwedeng magaling ka sa batas. Pwedeng magaling ka sa pera. Eto, by the way, pagdating sa pera, marami na ako nakasalamuha magaling sa pera, pero mali puso. Kahit magaling ka mag-organize, kung mali ang puso mo, hindi pa rin yan shepherding. Performing lang yan. You're just entertaining. At sa dulo, hindi nai-impress si Lord sa activity natin. Hindi ko sinabing masama yun. Nai-impress, natutuwa si Lord kapag nag-win tayo. Listen to this very carefully. Sa dulo, hindi impress ang Diyos sa activity. Tinitignan niya yung authenticity. Authentic pa ba yung desire mo? Ang tanong dito ngayon, hindi lang effective ba ako? Faithful ba ako? Kaya ngayon, evaluate mo yung sarili mo as we end. Let us be honest. Willing ba ako na mag-lead talaga o napipilitan lang ako? Malinis ba talaga yung motibo ko? Bakit gusto kong mapabilang sa leadership table na ito? O may hinahabol akong kapalit? Shepherd ba ako or controller in a negative sense? Example pa ba ang buhay ko? Magaling lang ako magsalita, magaling lang ako mag-post sa social media. Kapatid, habang tayo ay nananalangin, sagutin mo ang tanong na ito. Kaya lang hindi mo kasi ito sasagutin sa harapan ni pastor, sa harapan ni pastora.
sasagutin mo ito sa harapan ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng maraming leaders. We need more leaders. Pero ang kailangan natin ngayon, hindi lang magagaling na leaders. Kailangan natin ng mas maraming mga faithful na shepherds. Yung kahit walang spotlight, maglilingkod ka pa rin. Yung kahit walang credits, faithful ka pa rin. Yung kahit walang maiabot sa'yo, magsiserve ka pa rin. Yung kahit mahirap, tutuloy ka pa rin. Tutuloy ako. Kasi mahal ko ang Diyos at mahal ko ang tao. Do not forget our passion to love God and to love people. Ang prayer ko, dapat ganun tayong klaseng leader. Pastor, nahihirapan ako sa situation ng family namin. Pero mahal ko si Lord at mahal ko yung pinagkatiwala ni Lord na tao sa akin. Alam nyo, nakakatuwang isipin, pag may naririnig akong mga disciples natin na umiiyak hindi dahil iniwan sila ng girlfriend nila o boyfriend nila. When was the last time umiyak ka dahil sa kaluluwa na? Naalala ko when siguro mga 16 o 15 years ago, meron akong minahal na mga disciples talaga. As in, mahal na mahal ko. Mga graduate na to, engineer, mga engineer sa University of the Philippines, sa UP Los Baños. Pero nung parang high school pa lang sila, sa parang high school, mahal na mahal ko sila. Talagang para kaming magkakapatid. Pero nung nawala sila kay Lord, alam mo, iyak ako ng iyak. Parang may shota akong nakipag-break sa akin. At natutuwa rin ako kasi yung asawa ko, si Pastor AJ. Naranasan niya rin to one time. Nung nagliligawan pa lang kami. Umiyak siya. Akala ko inaway siya ng nanay niya. O kaya umiyak siya dahil puging-pugi siya sa akin pagka nagsiserve ako. Alam mo ba ito umiyak siya? Umiyak siya kasi nag-backslide yung disciple niya na nagpaka-tomboy ulit. Pangalan nun si Azi. Oo, si Azi, si Nikki, si Thea. Yung mga malalapit sa kanya, yung ate talaga tingin, turingan, lagi niyang kasama nila mag-invite, miiyak, si tomboy. Sorry for the word, ganun yung nangyari. Iyak siya ng iyak. Bakit ka umiyak? Kasi, tanungin ko kayo, nasubukan niyo na ba yun? Yung umiyak ka, hindi dahil nawalan ka ng pera, walang masama doon na umiyak pag nawalan ka ng pera. Yung umiyak ka hindi na para sa mga kadugo mo, umiyak ka dun sa mga disciple na pinaalagaan sa'yo ni Lord. Yung bang hindi ka mapakali pag nag-church ka, ikaw na lang mag-isa, tapos hindi ka nako-convict na kinakailangan nandito yung mga tupang pinaalaga sa akin ni Lord. When was the last time na umiyak ka? When was the last time na ang pinagpipray mo naman yung ibang tao? Yung hindi lang para sa sarili mo, walang masama doon healing, family protection. When was the last time nagpray ka, Lord, padalan mo naman ako? Kaya di ba pansinin nyo lately, di ko na nga pinagpipray yung sa amin ng mag-asawa, magka-baby kami, di kung magkaroon, kung hindi, okay lang. Di ba lately nakikita niyo yung mga prayer request ko, makompleto ko yung 12 ko, kasi yun yung desire ng puso ko magkaroon tayo ng worship team. One day may mag-approach sa akin, Pastor, tinatawag ako ni Lord mag-apply sa worship team. Gusto kong malalay na dyan sa ministry. Ang prayer ko na para sa ibang tao. Kasi the more na mas pinagpipray ko ibang tao, the more na mas nagiging selfless ako. Kasi kilala ko sarili ko, madamot ako Pagka yun na pala ang prayer mo, umiiyak ka na sa ibang tao, mas nagpo-focus ka na dun sa ministry ni God. Ano ba yung ministry ni God? God's business is this: rescuing the lost and discipling the found. Pag yan na rin ang business mo, naka-align na yung puso mo sa Diyos. Hindi ko sinasabing hindi ka na magtatrabaho. Hindi ko sinasabing hindi ka na mag-aaral. Ang point is this: iba na yung dating. Hindi ka na katulad ng ibang scholar. Hindi ka na tulad ng ibang business owners. Iba na ang tibok ng puso mo. Yung tibok ng puso mo, hindi na para kumita ng pera. Part na lang yun. Yung tibok na ng puso mo ngayon, yung tibok ng puso ng Diyos, for the lost, to rescue the lost, and to disciple the found.
Kung ganyan ang puso mo, congratulations. You are moving towards God's direction for the lost and for the found. Panginoon, maraming salamat po sa puso ng mga leaders na naririto. Salamat, Panginoon, kasi minsan nahirapan naman talaga kami. Tagal ko na nagla-live group pero ilan pa rin sila. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, huwag kang susuko. May mga moments talaga na laging taglagas pero hindi forever. May mga panahon na nadi-discourage ka pero hindi forever. May mga panahon na ikaw ay nangihina pero huwag mong gawing excuse para huminto ka. Lord, I pray na magkaroon kami ng mga disciples na kahit nahihirapan magpapatuloy, na kahit walang spotlight maglilingkod, na kahit hindi nabigyan ng credits, tapat pa rin sila sa inyo, na kahit mahirap, kahit may pinagdadaan ng makasakit, kahit financially down kami, kahit emotionally down kami, kahit may pinagdadaanan kami ng asawa ko o ng biyanang ko o ng anak ko, Lord, magpapatuloy kami. Kasi unang-una sa lahat, mahal ka namin. Pangalawa, mahal namin yung mga taong ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Bakit ngayon naglilid pa rin si Pastor at si Pastora? Marami nang nakasakit sa amin at hindi kami magpapakahipokrito. Maaring may mga nasaktan din kami. Pero bakit hindi kami huminto? Kahit despite or in spite of our imperfections. Kasi mahal namin si Lord. At alam namin na binabago lang din kami ni Lord at patuloy pa kami binabago ni Lord. Tanungin kita ngayon, bakit ka magpapatuloy? I pray na magpapatuloy ka. Kahit sumablay ka, kahit may sakit kang pinagdadaanan, kahit meron kang dinadamdam, didesisyon mo pa rin mag-serve at mag-lead ng tao. Ika nga nila, I am bleeding, but still, I am pleading. Sino dito kahit sugatan ka ngayon, nagmimit ka pa rin ng tao. Ako sasabihin ko sa inyo, dumating sa punto ng buhay ko, I was bleeding, but I was still leading, and I'm still leading even up to now. I was preaching when I was leading, when I was bleeding. Gumaling na ako pero I'm still preaching. So isa lang ang masasabi ko habang nakapikit ang ating mga mata. Ang pagpipreach ko, ang pag-shepherd ko, hindi nakadepende kung may sugat ako o wala. Kung may nag-tridor sa akin o wala. Ang pagpipreach ko nakadepende sa kapanawagan ko. Yung nakasakit sa akin, yung nang-iwan sa akin, those are just supplements of the champion. Kaya kung meron ka pinagdadaan ng ganon, hindi ka na nire-reply ng disciple mo. Siniraan ka, inabando na ka. Cold ang treatment sa'yo, supplement lang yan, vitamins yan, para lalo kang tumatag. Kasi someday, hindi mo kayang mag-handle ng marami kung sa konti lang sumusuko ka na. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng magulang, ang mga employee, ang mga estudyante, ang mga business owners. Panginoon, samahan niyo po kami. Alam ko po hindi madali ang paglilid ng life group. Pero Lord, ito po ang kalooban niyo. Lord, sana dumating sa punto ng buhay namin na kung sakaling subukin niyo kami sa pinaka-down na moment ng buhay namin, Lord, hindi namin i-give up po yung tao o yung paglilid ng life group. Kasi ang masakit ng ibang leaders, Lord, wala namang kinalaman yung life group pero yung life group ang unang iniiwan. Wala namang kinalaman ng church pero church ang unang iniiwan. Ang masakit, Lord, wala ka namang kinalaman sa kanila, hindi mo naman sila inaano, tinutulungan mo pa sila. Pero nung nanlamig sila, ikaw pa ang unang iniwan. Sana kapatid, habang naririnig mo yung boses ni Pastor, kung may problema ka sa pamilya, wag mo idama yung ministry. Kung may problema ka sa pamilya, wag mo idama yung mga life group mo. Kung may problema ka sa sarili mo, kausapin mo ang Diyos. Wag mo idama yung, hindi ka aalis ng church dahil may problema ka lang. Magpatuloy ka kahit mahirap. Kasi hindi tayo tinawag ni Lord para lang sumuong sa madadali. Tinawag din tayo ni Lord para sumuong sa mahihirap. Hindi dahil madali ang buhay, kahit mahirap, susuong tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Did willingly, eagerly, not for gain. As an example, and do not dominate. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.